Mag-shoutout muna ho tayo. Shoutout po kay Keso2316. Happy 6 months po and new subscriber here. Pa-shoutout naman po from Ontario with love. God bless po. Shoutout po sa inyo at happy Valentine's at mabuhay po kayo. Maraming salamat yan. Maraming salamat sa pag-support. Okay. Tapos si Joyce, sino ba to? Joyce Kijoy 08. Joyce Kijoy 08. Hello po, pa-shoutout po from Dubai. Nasa Armenia kami. Wow, nasa Armenia. Masasarap po sigurong pagkain dyan. Malapit yun sa Tarke, no? Nasa Armenia po kami ngayon for vacation. Sana all. And still, we are watching your vlogs. Nakakatuwa po kayong mag-asawa. Salamat po. Pero pag nag-away ho kami, hindi ho kami nakakatuwa. Ay siya, maraming salamat ho, Ate Joyce 08. Happy Valentine's. Enjoy your vacation po. Diyan, enjoy sa bakasyon nyo po dyan sa Armenia. Mabuhay po kayo. God bless po. Ayan, maraming salamat po. Sana all nakakapag-vacation. Yon, nagbabalik na naman ho tayo. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ay siya, ay bago ho ang lahat ay kwan, happy Valentine's ho sa inyong lahat. Ano? Ay siya, ay kamusta ho kayo? Sana ho kayo ay ayos laan diyan. Ano ho? Ngayon ho ay kwan, araw ho ng Miyerkules. Yun nga, araw ho ng mga puso ano? Ay siya, ay tayo muna ho ay kwan, ay susunduin natin ang mahal na Reyna at tayo ay kwan, tayo may tatalakayin at may nag-request ho na subscriber viewers natin na ang sabi sa akin, ang tanong ay kung madali ba o mabilis na makaipon dito sa Canada. Ay yan ho'y ating tatalakayin mamaya. Ay ang weather ho ngayon dito sa Edmonton ay medyo may kalamigan, negative 7 yata o negative 8. Pero bago ang lahat, bigay ng aming kumpanya. Ano kaya, are? Paglabas ko din sa may pintuan ay kwan, may nagbibigay ng garne. Ay, ano kaya ang loob? O nasa loob? Okay. Isa hong KitKat at saka ho isang Lindor. Siyempre, tigisa kami ni Mrs. Dina Yan. At siyempre, wala akong regalo ko sa kanya sa ngayong Valentine's Day kahapon nga ako'y naaawa at tinulungan pa ako sa paglilinis. Sabi ko kaya ko naman mag-isa yon. Sabi niya tutulungan na kita paglilinis at para daw mabilis ako makauwi ng bahay. Ay siya, tayo'y pupunta na ng kwan sa trabaho ng mahal na Reyna at tayo magkukwentuhan. Maraming salamat ho at Happy Hearts Day. Yan. Ay, on the way na ho tayo sa trabaho ng mahal na Reyna. Ay ito ho, sa kasalukuyan, ito ho ang itsura ho ng kwan, Edmonton, Alberta. Yan. February 14, araw ho ng mga puso. Ano? Ito. Wala na hong snow, pero sa mga gilid ho, meron. Iniba ko muna pala itong kwan, itong format ng aking camera. Ginawa ko muna na kalahati. Ako nasa kalahati, tapos yung nasa kalahati yung dinadaanan ko. Yan, at para baka ho kayo nagsasawa na doon sa format ko ano? Ay siya, ano nga ba yung ating pag-uusapan? Ay tayo ay na-requestan ng ating subscriber. Ano ho? Bali, 2 hong request yun pero magkaibang tao. Mas nauna lang hong nag-suggest ito ng ating iba-vlog. Yung isa po, ang sabi sa akin ay si Kwan, si Sir Anthony yata yung isa, si Sir Anthony Talisik. Bali nakaka-message ko siya sa Facebook Messenger. Ano ba yung request niya na isa? Magbigay daw ako ng mga lugar na delikado dito sa Edmonton, Alberta. I-vlog ko daw yon.
ito naman nag-request ngayon ay ibang tao. Yun nga, ang sabi sa akin, ano daw, mabilis daw ba na makaipon dito sa Canada? Ay siya, ay ito hong ipapaliwanag ko ay based lang po sa aming experience. Ano ho, ang i-share ko ho ay based po sa experience ko at saka ho based ho sa experience namin mag-asawa. Ano ho, pero ngayon bago ako umalis doon sa trabaho kaninang lunchtime ay kinausap ko yung mga katrabaho ko. Ay siyempre tinanong ko at para ho din may makuha din ako na kapirasong idea. Ano ho, ang sabi ko ho kanina sa mga katrabaho ko, 3 tao yung aking tinanong. Ang sabi ko ay ganire, mabilis bang makaipon dito sa Canada? Sabi nung isa, depende. Sabi naman nung padalawa, depende kuya kung minimum ka lang dito. Yun naman. Ang sabi naman nung pangatlo, depende kuya kung ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas. Yan. Lagi hong kwan may depende sa kwan. Laging may depende sa sa umpisa, ano ha. Pero totoo naman ho talaga. Ay ito ho, based ho sa experience ko namin mag-asawa. Dumating ho kami dito ng Canada ng 2019, ano ha. Doon po sa kwan, sa ibang probinsya. Hindi ko na ho babanggitin kung anong probinsya yon. At yun naman ho alam na ho ng ating mga manonood kung saan ho kami galing, ano. Sa totoo lang ho, noong dumating kami dito, under ho kami ng agency. Siyempre, sa madaling salita, under kami ng agency, ay nagbabayad ho kami sa agency. Ano ho, may binabayaran ho kami. Sasabihin ko na ho kung anong agency. Mercan, yan. Mercan ho, dyan ho sa may Ortigas, sa may Robinson. Yan. Dumating ho kami ng Canada, may utang po kami dyan sa Mercan. Ano? Tapos ho, pangalawa, ang plane ticket ho namin, kami ho ang sumagot. Yung mga lahat ho ng mga pagpaprocess, kami ho ang sumagot. Ano ho? Tapos, yun hong aming lupa, namin ang lupa namin mag-asawa, nakasangla ho sa bangko. At syempre, mahirap ho naman pumunta rito na ang dala mula ang 10,000. Ano ho? Siyempre nagdala ho kami ng pera din. Ano? Pinapalitan namin sa Canadian, pinapalitan namin Philippine peso. From Philippine peso to Canadian dollar, dala ho namin yung papunta rito. Ano? Yun nga, sinangla ho namin ang aming lupa. At ang amin hong naipon sa Pilipinas na kapiraso na salapi sa pagtatrabaho ay naubos na naubos. Saka pabalik-balik na. Luwas ng Maynila, uwi, luwas ng Maynila. May kulang ka pang babayaran, may kulang ka pang documents yan. Yung mga plane ticket, binayaran ho namin yan. Ayan, sa sumatotal ho, dumating ho nga kami dito sa Canada ng Marso 2019. Yan. So, every month ho, nagbabayad ho kami sa bangko. At every month, nagbabayad ho kami sa Mercan. Yun yung binabayaran namin sa bangko. Ay syempre, yun ho yung kwan. Yun ho yung syempre nakasangla yung lupa namin. Yung titulo, syempre nasa bangko. Yun ho binabayaran ho namin ng kontrata na 2 taon. Tapos syempre yung pang sa Amerika, nagbabayad kami. Tapos ano pa ga? Nagbabayad ho din kami sa bahay ng $500. Ano ho? $500 ha. Bali, isang kwarto lang ho yun. Bali, bahay ho yun ng aming employer. Isang bahay, 3 pamilya kaming nakatira. Pero hindi pa ho mga kasama, mga anak naon. Yung bahay na yun, 3 kwarto, ang nakatira ay 3 pamilya. Siyempre, doon sa isang kwartong yun, kami na ho, nagbabayad ho kami ng $500 kada buwan. Ano ho? Magkano hong sahod namin? Ang sahod ko ho, bilang kusinero, $14. Tapos plus tips. Ang tips ko noon ay mga $80 monthly. Ang sahod naman ng mahal na Reyna, $13 ho per hour. Tapos ho naman yung kanyang tips, medyo malaki ho. At siya ho ay waitress. Ano ho? Bali nagtitips ho siya ng mga, sabihin natin na mga $600
bi-weekly. Sa isang sahod 600, tapos sa isang buwan nagkakatips ho siya ng mga 1 ay malaking tulong ho din. At syempre may pandagdag kami, may extra kami na pang grocery nga, pambayad sa mga utang sa Pilipinas. Ay ang napansin ko ho, sa totoo laang, syempre dumating kami dito sa Canada, hindi pa ho kami PR. Ito, real talk ito. Ito yung na-experience namin mag-asawa. Noong hindi pa ho kami PR, noong kami isang working permit pala ang aming visa, nakakaipon ho kami. Talaga hong nakakaipon. Hindi naman ho kalakihan, pero yung aming pinagtatrabahuhan ay may naitatabi kami na pakaunti-kaunti. Bakit ho? Unang-una, ano hong binabayaran namin? Wala ho kaming binabayarang hulugang sasakyan. Siyempre, pag wala kang binabayarang hulugang sasakyan, wala kang babayaran na insurance. Tama ho naman, Tapos, wala pa ho kaming binabayaran na life insurance. Tapos, wala ho kaming binabayaran na cellphone na bago. Yan. So, kahit pa paano ho, nakakapagtabi kami. Nakakapagtabi ng, gaya ng sabi ko kanina, hindi kalakihan, nakakapagtabi ng pakaunti-kaunti. Ay ito na nga. Pagkatapos ho ng 1.5 year or 2 taon, naging permanent resident na ho kami. At ito na, nung dumating na ho ang permanent resident, yan na. Kumuha na ako ng sasakyan. Yan. Hulugan, under financing. Siyempre, magkano ang bi-weekly noon? Parang nasa kulang-kulang 250. Siyempre, bagito na driver sa Canada. Mataas ho ang mataas ho ang insurance ko kasi bagong driver sa Canada. Kumuha ako ng bagong cellphone, kami mag-asawa. Itong ginagamit ko ngayon na tapos na ho yung hulugan ngayon. Ay syempre may binabayaran ho din namin to monthly. Yan na ho. Tapos syempre may nakikilala ka mga tao, kumuha ka ng life insurance. At tayo patanda ng patanda dito sa Canada, baka pagdating ng araw tayo magkasakit, kailangan mo kumuha ng life insurance. Sabi ho sa akin ng mga matatagal na doon sa pinanggalingan ko. Pero totoo ho naman talaga na maganda ho yung may life insurance. Ayan na, ang dami na hong gastusin. Hanggang sa kumuha na ako ng laptop kasi kailangan ho kumuha na ako ngayon ng minsan inapapa-order ho ko sa mga online. Yan, sa mga kasi galing ho ako ng remote area, napapa-order ho ng mga online na sapatos, online na damit. Yan, medyo napapaibig sa mga gayon. Yan, dyan na ho nag-uumpisa. Kami nga ho'y taga Labrador City, province of Newfoundland and Labrador. Siyempre, may bakasyon ho kami. 2 weeks yun, 14 days. Dinadrive ko ho ang Labrador City papuntang City of Toronto. Nagdadrive po ako ng 23 hours. Yan. Nagbabakasyon ho kami doon kung ang vacation leave ko ay 14 days, namin mag-asawa, nagbabakasyon po kami ng 10 araw. Sinusulit ho namin sa city, sa syudad yung 10 araw. Siyempre, magbabayad ka ng hotel. Yan. Siyempre, kakain ka, magsha-shopping ka, pupunta ka sa mga outlet ba ang tawag doon, sa mga shopping outlet. Yan. Ay ngayon ho, napag-isip-isip ko namin mag-asawa, bakit gayon? Noon tayo working permit, nakakaipon tayo ng maigi. Noon tayo naging permanent resident na, yan na. Talagang may naiipon man kami ngayon, kapirasong-kapiraso na lang. Pero syempre ho naman, kahit pa paano, lingid naman ho sa inyong kalaman, bago lipat kami dito sa Edmonton, Alberta, kahit pa paano naman ho, ito nasabi ko na sa vlog ko dati, kahit pa paano ho naman yung pagtira namin sa Newfoundland and Labrador ng kulang-kulang 5 taon,
nakaadika ho sa amin ho sa Batangas, nakaadika naman ho ng kaunting ipon na naipundar namin sa Pilipinas. Ano ho, kahit ho pa paano. Ay yun lang po. Ay ako nagtataka bakit nung working permit pala ay talaga nakakaipon ng ayos. Nung naging permanent resident na, yan na. Siyempre permanent resident ka na. Ikaw hindi ka na mag-i-stick sa isang trabaho. Pwede ka na mag-apply ng part-time o pwede ka na lumipat ng ibang trabaho. At kung gusto mo, pwede ka nga palipat-lipat kung naghahanap ka ng mataas na sahod. Ano? Bakit ho gayon? Ano? Siguro ho may kagaya ko na na-experience din yung na-experience ko, yung sinasabi ko ngayon. Noong working permit pala ang tayo, ay nakakaipon ng ayos. Noong naging PR na, syempre, parang may kakayahan ka na kumuha ng mga bagay-bagay, ng mga material na bagay. Ano ho? Yan, kagaya nitong sasakyan ko ngayon, kagaya noong truck. Yan. Ay talagang ay ngayon pa, plano pa namin kumuha ng bahay. Ay di lalo na. Ay na-share ko lang ho sa inyo at para at least malaman nyo ho din. Ano ho? At ito hong aming isineshare ay based lang po sa aming experience. Ano ho? Meron hong baligtad naman ang nangyayari. Noong working permit kayo, ay hindi kayo makaipon. Noong kayo naman ay permanent resident na, ay mas nakakaipon. Pwede hong ganon. Ano? Iba-iba ho din tayo ng sitwasyon ano ho? Ay siya, andito na tayo sa trabaho ng mahal na Reyna at akin munang tatawagan. Ano? Yan, tayo ihahanap muna din ng mapapariking na panandalian at aking tatawagan. Ito, kasama na natin ang mahal na Reyna. Mag-hi ka muna, sama ko. Yan, Happy Valentine's. Ibatiin mo naman sila. Ayaw nga pala Valentine's. Oo, ibabatiin mo baka naman sabihin kay suplada. Matanda na Abay, may regalo nga pala ko sa iyo. Bigay ng aking company. Oo nga. Pili ka ng isa. Ano yan? Lindcor ba to o KitKat? Pili ka ng isa? Kakainan natin. Ay ba? Ayoko. KitKat. Kakainin ko ng KitKat. Sige, pahinga mo. Ay, maligayang araw ho ng puso sa inyong lahat. Ay siya, tayo pag-uusapan ho natin yung pinag-uusapan natin kanina. Gaya nga ho noong in-interview ko ang aking mga katrabaho kanina, ang sabi sa akin, Kuya Howard, makakaipon tayo sa Canada pero depende. Siyempre, ganito ho minsan ang mga nangyayari. Tayo nga ho talaga, pag ho tayo ay umalis ng Pilipinas, karamihan sa atin may utang. Siyempre, nawawala lang ho tayo ng utang kung tayo mayaman sa Pilipinas. Kung tayo ay sinuportahan ng ating mga magulang or talagang maraming kwarta ang ating magulang. Kami hong mag-asawa, talaga hong sariling sikap laang. Talagang yun nga, nagsangla ng lupa. Yun, nagbenta nga ako ng motor ko, nagbenta ako ng kambing, nagbenta ako ng sasakyan ko. Yan. Kagaya nitong katrabaho ko, asawa ko, hindi ko nababanggitin yung pangalan, pero sana gumaling na yung nanay mo kung napapanood mo tong vlog ko. Sana gumaling na yung nanay mo kasi nagpapakemo yung cover ko ngayon. Bale, na siya 10 years na dito sa Canada. Yun nga, hindi nga makaipon kasi continuous yung gamutan ng nanay niya. Dialysis, oo. Pero sana hopefully gumaling na yung nanay mo. Yun namang isa, yung medyo bata-bata na nakatrabaho ko kanina, tinanong ko, sabi niya, Kuya, nakakaipon naman daw kahit pa paano. Kasi depende sa luho. Depende sa luho mo. Sa pangangailangan mo, di ba? Nakakaipon ka kung hindi ka maluho. Pero kung gusto mo laging latest ang iPhone mo. Yan. Tsaka tawag doon, pwedeng malaki nga ang sahod mo pero hindi ka nakakaipon, Yeah. Talo ka pa ng mas maliit ang sahod pero nakakaipon ka. Kaya nga, parang depende yan sa estado ng pamumuhay mo. Depende yun sa lifestyle mo, For example, ikaw ay halimbawang $14 ang sahod mo. Yun na yung example natin. Nakakaipon ka kasi wala ka namang pinapadalhan, For example, ikaw naman ay
$40 per hour ang iyong sahod. Kaso hindi ka makaipon kasi ang laki naman ng binabayaran mo. Tapos kung $40, tapos kukuha ako ng latest iPhone, tapos bibili ako ng hulugang sasakyan sa Pilipinas. Yan, mga ganon. So, depende ho rin sa mga sa mga pinagkakagustusan ho natin. Iba-iba ho din kasi, minsan talaga may mga pangyayari na yung kagaya dito sa aking katrabaho, yung nanay niya dinadialysis. 10 taon na siya dito sa Canada, hindi to siya makaipon, hindi siya makapag-asawa. Asawa ko, hindi siya makapag-asawa kasi kung mag-aasawa daw siya, hindi niya masusuportahan yung nanay niya. 'Di ba? Yung mga ganon. Gaya nga ng sabi ko kanina, may mga ang sahod may $14 pero nakakaipon ka. Ito namang isa, $40 per hour. Pero wala namang maipon kasi ang dami niyang hinuhulugan. Ang dami niyang obligasyon, Wala siyang kapatid na pwedeng mag-help sa kanya. Diba? Siyempre, kawawa naman siya. Personal na niyang buhay yun. Hindi ko na siya tinanong. Ikaw naman, marites agad eh. Marites talaga to eh. Lahat ng Pilipino marites Iniba ko lang ho yung format ng aking camera. At para maiba naman. Yan. Ang puti na kalsada. Baka nagsaboy sila ng asin. Hindi, yun yung mga asin ng mga nakaraan. Okay. Ayun lang ho. At least na i-share ko yung aming experience. Sabi ko sa kanila asawa ko, dati nakakaipon. Nakakaipon tayo. Kung work permit ka, iisipin mo na 2 years contract lang, kailangan makaipon ako, 'di ba? So, isa na rin 'yon. So, iniisip mo 2 years contract. Tsaka noong working permit tayo asawa ko, wala pa tayong life insurance sa kinuha. Wala pa tayong sasakyan. Wala pa tayong bagong cellphone. No, may sasakyan tayo pero second hand. Walang bi-weekly. Pero working permit pa din nun. Hindi siya hulugan, di ba? Oo, yun na nga. Ibig sabihin ko, yung sasakyan, wala siyang bi-weekly. Yung second hand talaga na binili natin ng 3,000, 1,500, di ba? May ganon. Yun lang po, at least so kaya ka nakakaipon kasi nga iniisip mo 2 years lang ako sa Canada, kailangan makaipon ako, baka hindi ako ma-renew. Diba? Pwede, isa na rin dahilan yon. May pwedeng maging dahilan yon. Baka hindi ka ma-renew, yun na sa isip mo, di ba? Kain ho tayo ng KitKat. So yung pagpunta dito sa Canada, para makaipon ka, gawin mong disiplinado ang sarili mo. Yeah. Hindi ko kagaya dati. Nang bagong dating ako dito, wow, 4 ang credit card. Ang ganda nitong pang-display sa wallet Talagang pag-uwi ko ng Pilipinas, ang ganda ng credit card, kung bibili ka ng mga, kung makikipagsabayan ka, bibili ka ng mga mamahaling gamit, di ba? So, nasa sa'yo yun. Ang credit card ko ngayon ay 2 na laang. Pina-close ko na yung 2. Lubos mo na? Matapos ko bayaran yung 2 credit card, ay pinaklose ko na yun, 2 na lang ang credit card ko. Yun nga po, sabi ng mahal na rin ay kung nga ho yung maluho, yan. Pero ngayon ang natutunan ko, kung gusto mong magluho, magdagdag ka ng trabaho. Yan para sa akin Kagaya nung nasa Labrador City tayo, bibili ako ng lens ng camera. Bibili ako ng kwintas, gold. Maghahanap ka ng mga part-time. Kasi pag iyong babawasan yung kinita mo sa full-time mo, ay mawawala ka sa budget. Kung ikaw ay may gustong bilhin at gustong iluho sa sarili mo, ay magdagdag ka ng trabaho kung kaya nyo, ito suggestion ko lang Ito ay based lang sa experience ko. Hindi pwedeng mas mataas yung expenses mo. Yun! Hindi pwedeng mas mataas ang expenses Sahod, yan, Kasi malulubog ka sa ulo. Tsaka syempre, ang ginagaling-galing ho kami ng kaunti dahil pumunta kami dito, mag-asawa, 2 ho kami. So nagtutulungan ho kami sa pagkayod. May mga nagpupunta ho dito na isa laang, ang una si Mr. muna, ang una si Mrs. muna, may mga ganon. Siyempre, ang hirap po talaga makaipon pag yung solo-solo, di ba asawa ka? Hindi rin naman kasi kung solo ka, minsan
magbubukas ka na lang ng delata or magluto ka na lang ng noodles, pancit canton, di ba? Minsan okay. nakakatipid din naman. Okay, may mga pwede rin. Tama naman. May mga solo na nakakatipid din talaga. Okay, Kasi no need na siyang mamili ng madami. Diba? Naku, hindi ka nakikita sa camera. Okay lang. Dapat next time aayusin ko yung format ng aking camera shy. Ha? Camera shy. Camera shy. Kapal naman ang mukha mo, hindi ka na. Ako na boyfriend mo ko, hindi mo ko sasabihan ng ganyan, ha? Ay, yun nga po. Boyfriend kita pala. Boyfriend kita. Nasagot ko na ho yung request ng ating viewers at syempre subscriber natin na mag-vlog daw ako nung madali bang makaipon sa Canada. Ay siguro po talagang masasabi ko lang ay nasa sa tao lang po kung ho kayo masinop yan, kung ho kayo masinop at iniisip nyo ho ang future, yung mga kahihinatnan balang araw ay makakaipon ho tayo, yan. Pero syempre, ang isa lang naman ho natin nakalaban sa hindi pag-iipon may nagkakaroon ho ng sakit sa pamilya, yan, wag naman ho sana. Isa ho yun sa mga challenge, Tsaka syempre, gaya ng sabi ko nga kanina, nung dumating kami dito, nakasangla ho ang lupa namin sa bangko, hinulugan ho namin ng 2 years yun. Pero kahit papaano nga, nakakapagsubi, nakakapagtabi ang aking asawa, ang mahal na Reyna ng pakaunti-kaunti, hindi naman kalakihan, pero nakakaipon pa rin. Pag nagipit kami, ay may madudukot ho nung mga panahong iyon. Ngayon naman, nakakaipon ho, pero hindi pa din naman kalakihan. At least may naiipon kaysa wala, yun lang po, parang may nagkuwan pa asawa ko. Basahin mo nga yung comment sa Limueco Pam in Canada. Alin dan? Yung parang si Sir Anthony yata ang nag-comment nag-message sa akin na i-vlog ko daw yung mga delikadong lugar dito sa Edmonton. Ay hindi ko na. Hindi mo nabasa? Ay siya, sige at saka nalaan ko Sir Anthony, nakaka-message naman kita maraming salamat sa iyo. Siya ako ho'y nakapag-shoutout na. Inilagay ko ho sa umpisa ng ating video, ay hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi ho kami nagpapaalam sa inyo, maligayang araw ho ng puso. Happy Valentine's sa inyong lahat. Ingat ho kayo lagi. Saan man kayo naroroon, ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Hanggang sa muli po. God bless everyone. Maraming salamat. God bless po. Happy Valentine's. Happy Valentine's po.